Dumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo na nasa Exodus Kapitulo 23 sa versikulo 14 hanggang versikulo 19. Ipagpista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipinagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang libadura. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Ito'y gagawin ninyo sa dakdang araw ng buwan ng Abib, sa buwan ng pag-alis ninyo sa Egypto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipinagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani. Tuwing nihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukrin, at ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pamimintas sa pagtatapos ng taon sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon lahat ng lalaki ay harap sa akin kay Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura ang mga hayop na ihandog ninyo sa akin. Huwag ninyong hayaang matira sa kinabukasan na taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista sa akin. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamagandang ani ng inyong mga bukrin. Huwag kayong magluluto ng kordero na hindi pa awat sa ina. So, ang passage na ito ay patungkol dun sa mga kapistahan o sa festival na pinagdiriwang ng mga Israelites noong kapanahunan nila sa Old Testament. Pero yung aminin natin na sa panahon natin ngayon, maybe outdated na yan at hindi na natin sineselebrate. Pero meron tayong sineselebrate at yun ay ang Thanksgiving. So, tayong mga Kristiyano, meron tayong Thanksgiving na ginagawa natin taon-taon. Kahit sa simbahan namin, taon-taon may Thanksgiving. Kasi siyempre, si Lord, nag-uutos siya na magkaroon ng yung ganung festival. Kasi nga, pinagtagumpay tayo ng Diyos. So, after the victory, siyempre may celebration, di ba? At dahil pinagtagumpay ka ng Diyos, kaya yan, may Thanksgiving. So, ganun yun. So, pinagtatangumpay tayo ni Lord. Kaya, let's celebrate Thanksgiving. Okay?